Alright, good morning. Kagigising ko lang. Kapag mo na ha. Medyo napuyat ako kagabi. Kasi talagang hot yung balita. Anyway, bago tayo pumunta kay Isko Moreno, ay isingit ko lang ito. So, napuyat ako kagabi dahil dito sa news, dito kay Sara Duterte, talagang siya, official siya ng gobyerno, pero kinakalaban niya ang gobyerno. So, okay sana kung ang laban niya ay para sa mga tao, pero ito personal niyang ugali, personal niya to na ayaw niyang panagutan, ayaw niyang humarap sa gobyerno do sa kanyang mga pang-abuso do sa pondo ng bayan, yung confidential fund. Ayaw niyang harapin. Ngayon, ang kaso, yung mga ganyang ayaw pumarehas at diadaan sa pananakot, yung style nila, na manakot ng mga tao, ay lalo siyang napapabaon. So, itong si Montulfo ay nag-iba na ng kwento tungkol na doon sa kanyang kasintahan daw niya yung attorney dahil sobra daw ang Anyway, nagalit yung aking asawa, ka ba, ba't yan nanonood yan? Dahil nagmumura si Sara, ba't mo pinapanood yung mga ganyan? At saka, hindi maganda yan sa mga bata. At yan bang, yan ba ang klase ng gobyerno na pinopromote ni Sara? So anyway, may point naman yung misis ko na mag-focus daw ako kay Isko. At yung in a positive way nila, yung mga ganun bagay pag-aaksaya mo ng panahon na kasi pero sa totoo lang, ang mga Pilipino, kung napapansin nyo, kaya ang labasan nyo si mga patay, mga karumal-dumal na mas attractive sila sa ganun. At pinipraise nila yung mga ganyan. Oo. Pinupuri. Yung mga kahit na walang iya, tinan mo sa ganyan, hindi natakot, ganyan. Yung mga style Robin Hood, yung kontrol ng mga Pilipino. Actually, napakarami sa atin na mga kababayan natin, sad to say this, the miserable, ay naghahanap na ng damay. Kaya, at nandun sila sa side na yun. Okay. Anyway, dito tayo kay Isko Moreno. Okay? Ililiwanagin ko lang na baka ma-misinterpret ako na hindi positive statement to mga sinasabi ko. Okay? Totoo na malakas si Isko sa survey. Pero, precaution lang ha. Totoo din na may mga upset na nangyayari. At nangyayari yan mismo sa Maynila. Okay? Ang Maynila ay capital ng mga hakutan. Okay? Na nababayaran. Yung city na nababayaran. At yan ay proven sa lahat ng mga eleksyon na nagdaan. Diyan ang pinakamaraming bayadan. Mapera Maynila pagdating sa sa bigayan. Yun ang totoo nun. So, it's good na meron tayong precaution, okay? So, ang mission ni Filosofo Mamay ay bantayan talaga tong Maynila, okay? So, I put a lot of time, effort, ang energy ko ay narito sa Maynila. Talagang lahat ng mga vlogger ay sinaserve ko yan. Kumukolekta ako ng data. Kaya at saka yung history ng Maynila ay pinag-aaralan ko din. So, may nakita akong bakit ganyan ang laban ng Lacuna, hindi sumurrender despite na yung popularity daw ni Isko. So, meron siya nakikita na na butas na pwede siyang manalo. Ayun, yung pangyayari sa sa Maynila na natalo ni Bongbong Marcos, si Isko Moreno. Yun, magbibigay ng hope talaga kay Lacuna na pwedeng talunin si Isko Moreno. Okay, kung hindi kayo agree sa akin ay talaga ay hindi ko alam kung anong katibayan na gusto ninyo. Yun, yun. So anyway, the mission na buksan ang isipan ng mga tao, just be aware. At ako naman ay hindi naman basta critics lang ang ginagawa ko. Meron tayong I will not say recommendation dahil wala ako doon sa position na mag-recommend. Pero meron akong suggestion na lang na yung insight ni Pilosopong Mamay na ang nakatalo kay Isko Moreno ay yung mga
middle class na tao. Dahil yun ay may impluensya. Yun ang nakaraan doon. Nabawasan siya. Yung boto ng karamitan ng mga mahihirap ay bisan ay undecided dahil sa kahirapan. Yun ang katotohanan. No? Very vulnerable po yung mga ganun tao. Okay. Pwede nga, nasa gray area sila. Pwede silang masungkit. Ang mga demonyo ay nasa isang sulok lang at nag-aabang ng oportunidad. Yun ang totoo niyan. Okay? So, kaya dito tayo, we're on the mission. So, kung kayo ay medyo naiinis dito sa title na to, na pwedeng matalo si Isko Moreno, ay precaution mo lang yan. Sa kayo ilamang si Isko Moreno. Pero kung hindi ho tayo mag-iingat, ay maraming karunungang itim. Especially kung ang kalaban mo ay mapera, incumbent. So, at saka confident pa rin. Talagang at ang Manila ay capital city ng mga nabibiling botante. Yan, okay, I dare you. O, di ba na-challenge yung mga tao? Mag-react kayo, ay hindi ko binibili boto ko. Well, that's good. That's good. So, ikakampay natin, i-dare natin ng mga taga-Maynila na nabibili ang boto nila. Yun. I-dare natin, okay. Kahit pag niresibo ang isang tao, ay ibinebenta nila ang kanilang kaluluwa, ang kanilang boto. Yun ang masama doon. Nakako-compromise. Okay? Worth 500 pesos. Okay? Check this out. Kung ikaw ba naman ay taga Maynila, let's say sa sa isang slum area, bigyan ka ng isang refrigerator. ng isang refrigerator na daw ang bigay niya ng isang kandidato. Ay siyempre, yung buong pamilya ay dala ng noon. Ano kadami yun? Yeah. So, ganun talaga. At saka yung kino-compromise ng barangay captain. Pag na-compromise ang barangay captain, siyempre, may mga hinihingi yan Halimbawa, ikaw, nasa isang barangay ka. Ay, naku, puputulin ng ating kuryente dito. Bawal na tayong mga jumper dito. Yari ka na doon. So, madumi ho ang politika. At just be aware. Kailangan, hindi po, kalimitan yung yung mga lemadong ganyan masyado nagiging kalpante. Okay? Hindi ho tayo dapat tumigil. Kaya dapat dire-diretso lang ang ating kampanya dito sa kailangan buksan ang isipan ng mga tao na lagyan natin ng precaution. Hindi lang kaya yung iba minsan ang maganda yung video ng iba pinapakita yung mga sasaya, yung mainit na pagtanggap kay Isko Moreno. Totoo naman talaga yun ang totoo. Pero pagdating ng butuhan ay naiiba, nako-compromise. Doon ako, yun ang concern ni Plus kung mamay. Kaya ako may mga video ganito. So, yun ang aking ina-advocate dito na ibibigay ako ng precaution at saka para ma-prevent ito mga gatong sitwasyon na to. Babantay natin. Kasi may mga game plan din yung kabilang side In the last minute, iba na yung mga palapit ng eleksyon. Okay? May mga pasabog na, iba na ang issue. At may budget na. So, yun. Yun lang sa akin lang precautionary lang to At dudugtungan natin itong usapan na to dahil ayoko lang pahabain ng video. Pero, meron po tayong route para ma-prevent yan. Okay? So, alright. So, I'll see you with my next vlog. Okay, Plus po mamay. Dito lang at nagbabalik at si Sara Duterte ay kailangang igapos. Teka muna, babalik tayo dun focus talaga ako kay Isko. Kaya lang, masyadong mainit ito kayo ba ay naniniwala na para sa bayan niya yung kanyang o naniniwala ba kayo kay Montulfo na girlfriend niya itong to? Natimbo daw si Sara, kaya gano'n na lang. Tama din naman yun yung kapatid niya na nasangkot sa drugs sa kayo kanyang asawa. She don't care, hindi siya bibigay ng comment. Pero dito ay talagang talagang yung pag-akap nila walang iwan at sasamahan pa, si break the law. At talagang binaraso niya yung gobyerno, pinakita ng at papatay ako ng tao dahil sa ginawa ninyo dito sa girlfriend ko. Parang gano'n na ang narrative doon
ay talaga nakakahiya yung ano, yung iskandalong yun. At saka yung pagbabantaan mo na papatayin, ano, parang ano yun eh, parang anyway, yun nga. Anyway, pinagpatay ng TV. Ano ba to? Hindi, sabi ko, hindi, Vice President yan. Hindi maniwala yung asawa ko na yun ang Vice President na ibinoto ng mga Pilipino. Anyway, ay lalo akong nag-alala doon sa mga ganong mindset ng mga Pilipino na hinahangaan nila yung mga maling bagay, sinasamahan nila. At bumalik tuloy sa aking alaala yung upset na nangyari kay Isko Moreno nung natalo siya sa Maynila. Nung presidential election, natalo siya dahil kabi-kabila yung hakot at dayaan. So wag tayong papakasiguro. Yun lang, precautionary method ni Pilosopong Mamay. At dito sa mga padating na video ay magbibigay tayo ng intervention para ma-prevent natin yung mga ganyang upsetting na bagay. Okay? So, yun muna. Okay, alright. So, hanggang dito muna tayo at maglalakad-lakad muna tayo. At magsasurf muna ako, titingnan natin kung anong namimiss natin tungkol kay